beloved Boss Mike Cervera. Ito, tignan ninyo. Ito, yan, no? Ano sabi rito? Bago na naman ito, mga kababayan, no? Grabe, matapos si Marian Rivera, matapos si Chel Jokno, abay may mga apelyido na naman daw ng mga senador sa confidential fund ng OBP. Oo, na pinamumunuan ni Aling Buday. Alin yun, Boss Mike, alin yun? Sino-sino yung mga yan? Ito, apelyido ng mga senador, lumutang sa confidential funds ng OBP, Office of the Vice President. Kita nyo mga kababayan, sino-sino? Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Dayan Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros. Ay! Sino pa? Christine Applegate Estrada. Walang ya, may Applegate pala, hindi pa ginawang Bill Gates. Christine Applegate? Meron ganyan bang pangalan? Applegate talaga? Denise Tanya Escudero. Hindi nyo pa ginawang Heart Escudero. Para kay Heart talaga. Yan po mga kababayan eh. Di ba? Yan, mga kababayan, yung mga lumulutang pa na napakaraming mga pangalan na umanggap ng confidential fund, ng sandamakmak na pera na confidential fund ni Aling Buday. Ito'y lantaran na ho na pambababoy, lantaran ng pangbababoy sa mga Pilipino. Abay, kailan kaya magigising yung mga tatanga-tanga at mga mangmang na mga DDS? Ano? Kailan kaya magigising? Mga kababayan? Si Aling Buday, ayan po! Nakaw-nakaw dito, nakaw-nakaw doon! Kaya nga sabi ni, ang susunod na DILG Secretary, pasok! Na hindi natin nakikita na baka hindi nga matuloy yung impeachment trial. I hope and I pray na matuloy. Kasi ako confident ako na pag lumabas yung mga ebidensya ng corruption ni Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord. Pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. Yan, mga kababayan ng kaabang-abang. Pagka nakita ng taong bayan, yung bang sandamakmak na kwarta na galing, mga kababayan, sa masama. Sa mga drug lord. Nako, grabe mga kababayan, nakakapanindig balahibo ito. Itong mga ginagawa ni Aling Buday, mga kababayan? Nakakapanindig balahibo! Bakit kanyo, mga kababayan? Kita nyo, sabi ni Antonio Trillanes, kapag ka nakita nila, yung sinasabi niya, na na mga bank accounts na galing sa bangko ng mga inaakusan din ng mga drug lord. Nako, Diyos ko po! Ano kayang transaction yun? Sa tingin nyo? Anong transaction yun? Sinasabi ni Sec Trillanes. Pasok! Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord. Pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. At yan na ngayon ang magiging hatol. Walang filter ito, walang fake news na social media na kaya nilang baluktutin. Hindi, kasi magiging magiging teleserye ito kahit hapon. Grabe, aabangan ng lahat yan. Di ba sabi ko, kabilin-bilinan ko sa inyo? Abangan nating lahat, mga kababayan, dahil tayong taong bayan ang huhusga kung ano ba ang totoo sa mga ilalatag na ebidensya ng ating mga prosecutor. Mga kababayan, tuloy. Mapapanood nila straight from the source. Kaya, maraming mamumulat. And I'm sure of that. Tapos where the public opinion goes, the senators would go as well. Siyempre,
kapag ka naman hindi sinunod, ang konsensya ng mga senador na hinalal ninyo, aba mga kababayan, kayo na bahala sa susunod, ano? Tandaan nyo na lang, maliban na lang ha, mga kababayan, maliban pa siya may nangako ng 10,000 at 2,000. Oh, yung po yung inyong kapakatatandaan. Yung mga nangangako dyan na hindi naman na i-deliver sa taong bayan. Ngayon, yan, dahil dyan mga kababayan, syempre may rambulan na. Oo, magkakaroon na ng rambulan mga kababayan. Eto na, pasok! Ni Salvador Panelo, ang sabi niya, Yun. etong mga House prosecutors, yung House prosecutors, including De Lima and Jokno, sabi niya, pagdating ng impeachment trial, ilalampaso ito ng mga batang abogado ni Vice President Sara Duterte. Dahil Ako, yan na mga kababayan, magkakahamunan na. Oo. Eto na ho yung nagkakahamunan ang mga prosecutor at etong kampo ni Duterte, ni Buday. Oo. Sinasabi daw mga kababayan ilalampasyo daw ng mga bagets daw mga batang abogado ni Buday, etong membro ng prosecution. Nako, abangan natin. Ano sagot? wala raw ho kayong kumbagay sapat na experience bilang mga litigators. Ano Nako, minamalit ka, kuyang. Oo, minamalit ka. ho bang masasabi ninyo doon? Mga experienced litigators kami, Ed. 10 taon akong nag-litigate. Aha. At kahit may opinion sila, Mm. tignan natin kung sinong malalampaso at maghahanda kami ng tuwalyang pangpunas sa kanilang mga pawis kapag kami Titignan daw mga kababayan, eto matanda. Nagkakahamunan na. Maghanda na raw kayo. Hoy, Aling Buday. Baka pwede mo namang bawas-bawasan yung mga nadugas nyo sa confidential fund, ano? Bawas-bawasan nyo pambili ng towel. Yung mamahalin, ha? Para nang sa ganun, maraming masipsip na laway at luhat sipon. Baka mag-iyakan yung mga abogado mo daw Tuloy! salita. Maganda yan. Tuwalyang pangpunas sa mga experienced litigators kami, Ed. 10 taon akong nag-litigate. Aha. At kahit may opinion sila, tignan natin kung sinong malalampaso at maghahanda kami ng tuwalyang pangpunas sa kanilang mga pawis kapag kami na nagsalita. Maganda. Ay! Kapag sila na daw nagsalita, mga kababayan, naku, confident ito si Kuyang Pogi. Mukhang talagang maraming ilalabas, ha? Tumutugma, mga kababayan, sa sinasabi ni Secretary Trillanes. Tumutugma, mga kababayan, ano? Sige, tuloy. Maganda yan. Yan ang Kuya Yan. Ed, Aha. yan sanang itatanong ko kasi ako'y nagpapasalamat ng mga bata natin, mga prosecutor Aha. Talagang very active yan, no? Hindi ko alam, palagay ko yung sinasabi ni Panelo, yabang lang yan Ang yabang nasa ebidensya, partner Ed. Tignan natin. Correct. Yabang. Ayaw nilang matuloy ito. Bakit sila matapang kung aatras din pala at hindi matuloy? Lalo na't handang-handa naman kami. Ang gusto kong itanong dyan, Lawrence, kung meron siya na panalong kaso, Hindi ko maisasagot yon, partner, pero hayaan nating makita nila ang impeachment prosecutors. Isa pa sir na itatanong ko ay reaction mo naman sa naging statement naman ni dating Senate President Franklin Drilon. Kababayan mo, Ilonggo rin po ito. At ang sabi niya, mark my word. Yun ang sabi niya mark my word. Hindi daw ho magpapatuloy ang impeachment na ito dahil walang sapat na miyembro sa Numero. Senado. Bilang, Sa numero. Senado na magko-convict kay Vice President Sara Duterte.
kahit may numero man o walang numero para mag-convict sa Senado, Ah, dapat magpatuloy itong impeachment process na ito dahil nakahain na sa Senado. correct. It is the constitutional duty of our senators Mm. to proceed with trial based on our constitution dahil sinabi nga that the trial shall proceed forthwith. At para sa akin, magandang balanse ang Senado na maraming pro-Duterte, pro-administration at pro-impeachment Ah. para madaling matanggap ng ating kababayan ang resulta nitong impeachment na ito kung makonvict man o acquit. There has to be closure when it comes to this impeachment process. Correct. Because the country will not rest until they see the evidence and they will hear a guilty or acquittal verdict from our senator judges. Naku, mga kababayan, mukhang maiipit yung mga senador natin dito. Kapag kahon na ipakita netong mga prosecutor, yung mga ebidensya, sigurado maiipit yung ibang mga senador eh. Dahil po yan, mga kababayan, titignan nila ang pulso ng bayan. Kung ano ang sinisigaw ng mga tao. Kaya nga sabi ko, ulitin ko ulit, tayo kabahagi nito. Makialam tayo. Aba, mga kababayan, sabihin natin ang ating nararamdaman kung ano yung totoo dito. Tama naman na na dapat lang na ituloy. Ma-impeach man o hindi, mahatulan man o hindi, itong si Buday, ang mahalaga, maituloy para malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. At ang taong bayan ang huhusga rin. Mga kababayan? Ang taong bayan ang huhusga rin kung ano ba talaga, ang katotohanan dito. Hindi naman maitatago sa atin yan eh. Dahil tayong mga Pilipino naman, karamihan. Unang-una, malawak naman ang pangunawa maliban na lang sa mga DDS, Maliban sa mga DDS, mga tatanga-tanga yun eh. Tuloy. Sa kanila, nasa kamay nila na ang boto ng mga kababayan nating naghalal sa kanila bilang senador. Correct. At ang desisyon ng mga senador na yan ay ang magiging desisyon ng karamihang mga Pilipino. Yan! Di ba? Sakto! Sakto sa sinabi ko sa inyo. Ito, matagal ko na sinabi to sa inyo na kung ano man yung desisyon nila, ay yun yung magiging desisyon natin. Sa mga susunod na panahon. Di ba? Tatandaan natin lahat yan. Hindi maaaring makakalimutan. Dahil ito po ay isa sa pinaka-kontrobersya sa kasaysayan ng politika na isang vice-presidente sa kauna-unahang kasaysayan na impeach siya. At eto na nga, dumating na ang paghuhukom sa kanya at pagpapasya ng taong bayan. Kayo na ho ang bahala. Di ba? Pakinggan natin ang ilalatag na ebidensya. Bakit? Doon tayo magbabasing lahat. Di po ba? Kung etong mga ito ba, yung mga lumalabas na mga kababayan, yung mga ganyan, ay may matibay talaga na patunay o ebidensya. Kasi hanggat ito ay lumalabas lang sa social media at mainstream media, matatawag pa rin natin ito na chismis. Doon sa tamang venue. Doon tayo humatol sa mga ito. Di ba? Hindi man hatulan ng mga walang puso na hinalal nyo ng mga senador ito, si Aling Buday, tayo ang hahatol kung ano ba ang dapat at karapat-dapat na hatol para kay Aling Buday. Tama? Diba? Kung hindi man humatol ng naayon sa kanilang konsensya, itong mga senador na hinalal ninyo, at etong mga ito ay magpaalipin sa kanilang partido at sa mga kasama, kakampi sa politika, tayong lahat ng mga Pilipino ang siyang totoong hahatol kung ano ang karapat-dapat na ihatol dito kay Aling Buday. Di ba? Tuloy dito. Hihin nila kung ano ang boto nila kasi para sa akin,
Tatanggapin ko man yan kung ma-acquit man o ma-convict. Aha. Last week, sir, na-interview ko rito si Senator-elect Tito Soto, former Senate President. At nabanggit niya na hindi mo man na itatanong, Ed, sabi niya, ako ang nagsulat ng ako ang bumuo ng impeachment rules sa Senado. Sabi niya, at isang question nga diyan na parang nakikita niya na may possibility daw na talagang questionin ito sa Supreme Court na maaaring magpabalang palalo diyan po sa proceedings na mangyayari na yan, ay yung pagtawid nito sa 20th Congress. Sabi niya kasi ang sinasabi niya, nakalahati ng Senado ay magsisinidye sa ang 19th Congress ay matatapos talaga ng June 30. And pagpasok ng 20th Congress, panibagong setup na ito. Sa legislative matter, sabi niya, lahat ng mga pending automatic back to zero. Refile kung gusto uling i-refile. Yung sabi ko naman sa kanya, hindi ho ba sir ito ay labas naman sa inyong legislative duty at ito ay constitutional duty kaya pwedeng tumawid kagaya ng nabanggit mo na sa Amerika ay nangyari na yon. Ay sabi niya pwede pa rin questionin yan. Sabi niya, kung meron na magko-question sa Senate niya, sa Korte Suprema niyan, ay pwede pa rin makabalam yan sa proceedings niyan. Nakikita niyo ba yung mga senaryo na ito na baka maging bahagi ng mga delaying tactics ito para maprolong yung pagdinig po ng Senado? Magandang nasabi ni Senator Soto na siya ang may akda ng Senate Rules of Impeachment. Aha. Kasi kung nire-recognize niya na may Senate Rules of Impeachment at sinabi niyang nagtatapos na ang aming legislative function, ay tamang na naihahambing niya ang Senate Rules of Impeachment sa tinatawag nating Senate Rules of Procedure. Magkakaiba ang Senate Rules of Procedure that govern the legislative actions of Senate and govern the implementation of the Senate's legislative power na nagtatapos pag may adjournment sinidye. Sa kaso na sinabi ng Supreme Court sa Balag versus Senate, tama nga, kinonfirm ng Senado na natatapos ang legislative power. At ang isang impeachment, sabi nga ni Senator Soto, ay may Senate impeachment rules. Yan po ang mag-govern sa ating impeachment trial. Hindi na yung Senate Rules of Procedure. Kasi separate ang Senate Rules of Impeachment. Yan po ay nagpapatuloy. Pagdating naman po sa pag-take oath ng ating mga senador, bagamat hindi po ito isang judicial proceeding, ang isang kaso po, tulad ng kaso sa korte, pag nakasampa na sa kaso, Regional Trial Court o Metropolitan Trial Court, kahit po mag-retire ang isang judge o ma-promote ang isang judge o ma-transfer, hindi po nawawalan ng jurisdiction ang ating korte sa naka-pending na kaso sa kanya. Titigil lang at aantayin maka-take oath ang bagong presiding judge para magpatuloy ang paglitis ng kaso. Yun naman pala. Pwede palang ganun. Parang rin, no? Parang nililitis sa korte. So parang ang Senado talaga ay magiging korte, para lang dito sa impeachment trial ni Buday. Oo. Etong mga inaano nila na, paano yan, mapapalitan na yung mga senador. Aabutan, magpapalit. Nandun pa rin naman yan. Di papalit kung sino yung kapalit na mga nanalo. Di ba? At least may papalit. Ano po, mga kababayan? At silang hahatol. Kung ito ba, may kasalanan o wala. Di ba? Ngayon, mga kababayan, magbabantay tayo. Sabi ko nga, pag nagbantay tayo, nakita natin na may kasalanan, mga kababayan, mag-ingay! Kung nakita nyo rin naman na parang pinopolitika lang, mga kababayan, tumahimik na lang tayo, tungkol dyan sa impeachment na yan. Ganun lang naman kasimple. Di po ba, mga kababayan? Pero tingin ko, ako malakas ang pakiramdam ko. Confident itong mga prosecutors natin na talagang matibay at talagang mahirap magiba yung kanilang
ipapakita at ilalahad na mga ebidensya. So yun yung aabangan natin, mga kababayan. Oh, 'di ba? Tapusin na natin, oh. Din po sa ating impeachment court, Hmm. kapag mag-e-end ang term ng ating 12 senators ngayong June 30, Hmm. aantayin lang namin na mag-take oath ang bagong 12 nating senador at magpapatuloy sila bilang senator judges para hanggang katapusan ng ating impeachment trial. Yun, oh, hanggang katapusan. So ibig sabihin, pag inabot nga ng June, na mapapalitan yung mga naging judge. Oh, kasi meron pang panahon ng mga ilang araw na pwede pa silang maging hurado O ngayon, biglang magpapalit na ng bago na nahinalal nyo ng 12 na hindi nyo na naboto at hindi nanalo lahat yung manok ng alyansa. O yan. O medyo, sabi nga nila magandang laban na. Kasi makikita natin yung bang para sa tao, para sa mamayang Pilipino, para sa bansa, sa mga nahihalal ninyo na para lang sa kanilang partido at sa mga kasama sa politika. Di ba? So malalaman na natin kung sino na naman ang mga tao na nambudol sa atin. Yung bang sumisigaw, mahal kong bayan! Ngayon mga kababayan, mahal pala yung partido at kasama sa politika. Hindi pala yung bayan. Oo. Kaya sa mga senador na magiging hurado dito sa gaganapin na impeachment trial ni Aling Buday, humanda kayo. Babantayan namin kayo. Di ba ba? Babantayan natin. Kada mayroon tayo, mababalitaan na may mga may mga dapat tayong ibalita sa marami pang tao at ipagkakalat natin para mas maunawaan ng maraming mga Pilipino. Ano po? So mga kababayan, ang haba na ito. Ang hirap bumawi sa inyo. Oo. Biruin ninyo, may jet lag pa ako. Pero nandito ako. Umabot ako ng 2 oras, Oo, ganyan ako bumawi. Oo, babawi pa tayo. Bukas sana. Kaya lang sa gabi, lilipad na naman ako. So mga 1 linggo na naman ako mawawala. Alam niyo na So mga kababayan, bago tayo mag-iwa-iwalay, baka naman isang like, isang share, at isang subscribe naman. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na! Huwag niyo nang patatagalin. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!